natin for today will be right where He wants you. Ulitin mo nga, right where He wants you. Okay, malinaw ba yung ano ko, yung audio ko? Yes, sir. Apo, apo. Okay, ayan. So, tayo. So, ito yung ating verse for today and we will be tackling Esther. So, sabi nga dito sa verse, you were made queen for a time like this. So, di ba, si Queen Esther ay naging ano nung king. Kasi nga napalitan dahil ayaw sumunod dun sa king nung queen. And then parang nagpa-pageant siya. And then ang nanalo is si Queen Esther. So, hindi niya sinasabi dun sa king muna na siya ay ano pala, Jewish. Diba? And then nagkaroon sila ng problem na inano ni Haman sa king na, oh, itong mga Jewish na to, dapat ano natin, pagpapatayin or ano. And then sinabi ni Mordecai, which is yung pinsan ni ano ni Esther, na you were made queen for a time like this. Diba kasi nga, maano na yung mga Jewish people, oh, pagiging ma-attack sila and they will be hung to death. Diba? So, kaya, inano siya na mag-plead dun sa king. Siyang naging, kumbaga, ginamit ni Lord para i-save yung buong tribe nila. Diba? And then, yun nga, uh, nakinig siya sa kay Haman and then na-save yung buong ano, 'di ba? And si Haman pa yung binitay kasi nga nalaman ng king yung mga pinagagagawa niya. Ayan. So, a quick background lang but you can read Book of Esther. Short lang yan na book. So, pwede niyo siyang So, sabi nga dito, sabi ni Mark Twain, the two most important days in your life are the day you were born, oras na pinanganak ka, at saka the day you find out why. Di ba bakit ba ako pinanganak? Nalaman mo yung purpose. Di ba nalaman mo yung layunin? Hindi lang pala ako basta kakain lang, mabubuhay lang. Di ba may purpose pala? Di ba? Kaya very important na sabi ni Mark Twain na two most important days in our life is the day you are born and the day you find out why. So sana nalaman na natin lahat kung bakit tayo dinala ng Lord dito sa mundong ito, bakit tayo may kapansanan. Hopefully lahat ay alam na at alam na yung layunin nila, bakit meron sila no. 'Di ba? So it's always an opportunity para sumunod kay Lord. Gawin yung will ni Lord. Diba? Magliwanag siya sa atin. Ayan. So, sabi nga, the story of Esther teaches us two important truths. Dalawang napaka-importanting katotohanan. Una, we need mentors to guide us. Kailangan natin ng mga mentor na mag-guide sa atin, magdi-disciple sa atin, magtuturo sa atin, magko-coach sa atin. Di ba? Kailangan natin yung mga yan. And then, number two, we need to know where we are, where God wants us to be. 'Di ba? Kung saan tayo nilagay ni Lord, doon tayo. 'Di ba? Ayan, so discuss natin. Ayan, sa una, so we need mentors to guide us. Sabi nga dito, because she was willing to listen. 'Di ba? To Mordecai, Esther discovered that her calling wasn't just to be a queen but a deliverer of her people. 'Di ba? So minsan ito yung nami-miss natin, no, yung willing to listen. 'Di ba? Pagka ano, hindi, alam ko na 'to, napag-aralan ko na 'to. 'Di ba? Nasiyasat ko na yung mga maaaring mangyari dito, 'di ba? Oy, ito yung pinag-aralan ko, or ito yung nakasanayan ko, or ito yung turo ng parents ko, 'di ba? Sa mga mentors natin, be willing to listen. 'Di ba? Makikinig ka. And then you pray about it. 'Di ba katulad ni Esther, nakinig siya kay Mordecai. 'Di ba? Kasi alam niya na si Mordecai is also
a man of God. Diba? So nakikinig siya and then na-discover niya that her calling is hindi talaga hindi lang maging queen, but to deliver her people para i-save yung mga people niya doon sa extinction, di ba? Para mailigtas ang kanyang mga tao. So, it's an opportunity for Esther na magamit siya. 'Di ba? Kaya very important yung mga ano natin, mga mentors at saka mga leaders. 'Di ba? Sabi nga sa Proverbs 11:14, where there is no guidance, the people fall. 'Di ba? But in abundance of counselors, there is victory. 'Di ba? Kung marami kang pinagtatanungan, pray lalo na yung mga pinagtatanungan mo ay mga godly people. Siyempre, hindi ka bibigyan niya ng mga payo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Diba? Kaya very important na magtatanong tayo, di ba? And prayer is very important. Not only dun sa prayer mo na, Lord, sana guide mo kami. Guide mo rin ako dun sa mga taong pagtatanungan to. Di ba? At most importantly, talagang yung heart mo should be, Lord, gusto ko yung plano mo sa akin. Gusto mong ipagawa sa akin. Kasi I can only plan, but si Lord ang mas, 'di ba, masusunod, 'di ba? At mas mabuti 'yon sa atin. 'Di ba? Sabi nga sa Romans 8:28, everything happens for our good, 'di ba? To those who love him and are called for his purpose. So tinawag tayo sa purpose ni Lord. Mahal natin siya. So everything happens for our good. Kahit pa may kapansanan ka, sabi ni Lord, everything happens for our good. 'Di ba? Kaya magtitiwala tayo sa kanya. 'Di ba na nandito pa rin tayo, ilang taon na tayo magkakasama, 'di ba? So, nandito pa rin tayo, nag-grow tayo with the Lord. God is moving in every part of aspect of our lives, 'di ba? And we are blessed every day na may pagkain tayo sa pagkainan, may mga taong tumutulong sa atin, i-assist tayo. 'Di ba? Nagpo-provide si Lord ng not only siguro sa finances, but also yung strength mo every day na kumilos. 'Di ba? Ma yung may mga bagay na nagagalaw mo pa. 'Di ba? Tulad ako, oh, Lord, thank you sa araw na ito, nakakahinga pa ako. Nagagalaw ko pa yung kamay ko, yung paa ko. Yung tuhod ko, nakakakain pa ako. 'Di ba? Nakakapag-CR pa ako. Thank you sa aking mag-ina. 'Di ba na nagbubuhat sa akin? 'Di ba? Kung saan man. 'Di ba? So, in our decision making, kapag meron tayong mga guidance, especially sa pagre-read natin ng Bible, 'di ba, and people around us na pinadala ni Lord, we should listen, 'di ba, and discern, kumbaga, kung ano yung pinagagawa talaga ni Lord sa atin. Ayan, so sabi nga dito, so, who's our Mordecai? Sino ba mga advisor natin? Sino bang mga mentors natin? Naisip mo na ba yon? Sino nga ba nag-mentor sa akin? Sino nga bang tinatanungan ko kung may kailangan akong malaman or paggawing desisyon na hindi ko alam kung anong gagawin. Diba? So, who knows us well enough to confirm and clarify our calling in life? Diba? Sino yon? Tanungin mo sa sarili mo sa pagnilay-nilay mo. Sino kaya yung confirm at maka-clarify kung ano talaga ang dapat kong gawin. 'Di ba? Ano dapat ang kong sundin? 'Di ba? So, very important 'yun. Okay, and who loves us enough to challenge us when we get off track or strengthen and encourage us when we want to give up. Sino ba yung taong yun na because he loves me or she loves me, di ba, china-challenge na ako, no? Itong gawin mo. Ito yung sabi sa Bible. Ito yun, no? Tinan mo, sa Proverbs. Ayan, no? Ba? So, sundin mo siya. Give us wisdom from the Lord or everything, di ba, na pwede mong na talagang nililid ka niya kay Christ. Di ba? And in-encourage ka to do at wag mag-give up. Di ba? Huwag kang mag-give up dyan. Konti na lang. Kaya mo yan. Hindi pa yan yung ending. Kumbaga, ano pa lang yan. Wala ka pa sa kalahati, di ba? Kaya kaya-kaya mo yan, di ba? With all the things that God
has given you talent, skills, mapagtatagumpayan niyo yun. Lalo-lalo na kasama mo sila. Diba? And where we have blind spots, we need people with clear vision to speak into our lives. So very important yun na minsan, alam natin, hindi natin napapansin na mali na. Diba? So nakikita ng mga taong nagmamahal sa atin yung blind spot natin. So blind spot, parang ano nito, pag nagda-drive ka, di ba? Sa harap ka lang nakatingin, tapos may lugar doon na ano ka, hindi mo kita. Di ba? So yung mga tao sa likod mo, or yung mga kasabay mo, makikita nila. Di ba? Yung mga hindi mo nakikita doon. And kaya very important that you listen, di ba? To your mentor, to your coach, to your spiritual leader. Diba? Very important. Kaya kapag ka nagsabi sila, makikinig tayo. Diba? And of course, always with prayer. Diba? You always consult the Lord. And then, before you make a decision. Amen? So, we need mentors to guide us. Sabihin mo nga, we need mentors to guide us. Ayan. So, number 2, we need to know where God wants us to be. Diba? So, katulad dito, Mordecai, Esther's cousin, challenge her and change her life by saying, it could be that you were made queen for a time like this. Talagang, alam mo yung kumbaga sa encouragement, push na push yun sa taas. Diba na, wala ka dyan for wala lang. Yung naging queen ka for such a time like this. 'Di ba? Ngayon, kung tayo may mga kapansanan tayo, 'di ba? Pinanganak tayo sa ganitong age na may internet na makakapag-fellowship tayo sama-sama. 'Di ba? Na makakapag listen to preachings tayo na online. 'Di ba? Na makakapag-read tayo ng Bible anytime, nandun silang sa cellphone natin, 'di ba? Na makakapagtrabaho tayo online. Kahit nasa bahay lang, nakakapagtrabaho. Or nakakapagtawag doon sa mga taong gusto nating sharean ng Bible, ng verse, di ba? Or ng devotion, or most especially, yung gospel. Di ba? So, we are in a time like this. Di ba? Na kahit ikaw ay nakasa wheelchair ka lang, di ba? It could be, di ba? Ikaw ay tinawag today for a reason. And that's for His purpose. Hindi ka ba nagtataka, hindi tayo pinanganak doon sa time na nandun si Hitler? Di ba baka kinatay na lahat tayo? Di ba kasi doon, pagka may kapansanan ka, wala. Kill ng kill lang, parang ganun. Di ba? Kaya we are so blessed that we are in this generation. Diba? Huwag mo kakalimutan na plinano ni Lord. Diba sabi nga, hindi pa tayo pinanganganak. Alam na ni Lord, may plano na siya sa atin at paglalagyan natin. Ano man yung pagdadaanan natin. Kaya, para sa akin is, don't miss the opportunity na ginagamit ka ni Lord. Diba? Sa mga kakwentuhan mo sa social media, sa group chat, kung saan ka nandun. Diba? Or sa mga pinapalo mo na ng mga tao, di ba? Try to share them the gospel. Try to reach out to them. Madali lang tumawag ngayon. Kahit nasa ang sulok ng mundo, pwede mong tawagan, kausapin. Share mo yung Bible. Share mo yung experiences mo. Share mo yung testimony mo. Di ba? The thing that makakapag, sa kingdom ni Lord, makakapag palawak palalo. Di ba? Kaya don't miss the opportunity na kala mo nandito lang tayo, may cellphone ka, binigyan ka ni Lord ng cellphone, ng gadget, ng computer, ng internet. Kala mo wala lang yan. But lahat yan ay kay Lord. And we should use it for His glory, for His honor, and His purpose alone. Diba? Itong katawan natin. Diba? Ginagamit ito para sa may glorify si Lord. Diba? Yung mga skills mo, use it to bring glory to the Lord. Yung mga kaya mo pang gawin. Di ba? Focus ka dun sa kaya mo pang gawin. Di ba? May mga writer tayo dito. May mga
musician, nakakakanta, nakakapag-text, voice artist, and a lot more. Diba? Use it to bring glory to the Lord. It's always an opportunity to serve the Lord with all the things that you have at the moment. Diba? Lagi nating sinasabi, kung anong meron ka ngayon, sapat lang para sa mission mo ngayon. Diba? Kaya huwag ka na maghanap ng sana may ganito ako para makaganito ako. Diba? Hindi. Kung ano yung meron ka, sapat lang yun para gawin mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Yan. So, tuloy natin. So, Esther didn't set out to be queen. But once she was, she had to decide between her comfort and her calling. Diba? So, minsan, ito yung nagpapaano sa atin na parang hirap, uncomfortable, hirapan ako doon, pupunta ako doon, ang hirap-hirap, naka-wheelchair lang ako, hindi naman ako makagalaw. Diba? Or, dinala nga ako doon, parang wala naman ako kakwentuhan. Diba? So, minsan nagiging ganun tayo. But, ito ay, ano ba yung kinol sa'yo ni Lord at yung comfort mo? Diba? It's always a decision every day. Diba? Gusto mo ba lumipas na lang ang araw na to na hindi mo na please si Lord? Or lumipas ang araw na to na wala lang, okay, buhay, kumain, natulog, bukas gising ulit. Diba? It's a cycle. But kung alam mo yung calling mo, kaya yung purpose mo, bakit ka nabuhay dito sa mundo, that will ignite your passion, that will ignite you to serve the Lord. Diba na Lord, bigay mo itong buhay na to, prepare mo ako, for example, si Bro Lance, 44 years old na. So 44 years mo akong prepare sa araw na to, Lord. Sa Friday na ito na mag-i-speak ako ngayong November 10. Thank you, Lord, for preparing me for that whole year. Lahat ng natutunan ko, lahat ng experience ko, lahat ng testimony ko ay gagagamit ko sa araw na ito because you prepared me for this day. Diba? Kaya wag nating hayaan na tumipas lang yung isang araw na wala tayong ginawa. Hindi tayo naging productive or wala tayong nagawa para sa Panginoon. Because this life is all about the Lord. Diba? It's a choice we must all make. Diba? Always choose. Diba? Kaya nga, ang prayer natin is help us to choose and make decision every day for the Lord. Diba? Not for our own selves. Kasi kapag tayo, yung sarili natin, it leads to distraction. Pero pagka kay Lord, praise God. Okay, kung ano man yung paggawa mo, Lord, susunod lang po ako. Okay, di ba? Para minsan, pag Sunday, okay, Lord, alam ko, third floor yung ano namin, yung aming church. Pero sabi mo, Lord, punta lang ako. Di punta lang ako doon. And then si Lord nang bahala. So nandun na ako sa baba, may madadaanan ako na isang brother. Uy, hello, akit ka na ba? Yes bro. Sandali lang, tatawag ako. So tawag na siya ng 3 pa. So 4 na sila. Bubuhatin na ako. Tataas yung hagdan. Okay, sige po, lock nyo po muna. And then dito po yung hawak sa isang wheelchair. Dito po sa unahan. And then dyan po sa likod. Ayan, sige po. 1, 2, 3, buhat. Diba? Unti-unti. Okay, first floor, pahinga muna. And then 1, 2, 3, buhat ulit. Second floor, okay, pahinga muna. Unti. And then third floor last. Diba nakarating? Because God provides. Diba? Because God always take care of us. Diba? Ang tinatanong sa atin is, ano bang iniintay mo? Comfort, pinag-aanuhan mo? Comfort o yung calling mo? No, sa bahay, comfortable ka na nga lang. O mag-aano ka lang, nood ka lang ng online service. Okay na yun. Praise God. Pero minsan, di ka naman makapokus. Minsan, nag-service ka, makain, tingin-tingin, kakausapin ka, na naglilinis ng plato, may maingay doon, di ba? But a lot more, andun yung heart mo dapat. Di ba? But kung ano man yung magiging decision nyo, make sure at to bring glory to the Lord. Make sure na pinipili mo si Lord towards it dahil He always takes care of us. Di ba? So for us, it's always our choice. Naalala niyo yung ating mga previous God's sovereignty and man's responsibility. So yung part natin, you try to decide properly. You try to
always be aligned with the Lord kung ano yung pinagagawa niya. And be intimate with Him. Na Lord, ito ba talaga yung will mo? Lord, ito ba? Lord, sabi mo, ito yung will mo. Hindi ko man ito naintindihan, pero susunod ako sa iyo kasi ito yung sabi mo sa akin na gawin. Diba? At the Lord never contradict His word naman. So kaya nga, very important na babasahin mo yung Bible. Diba? Para kapag nagsalita ang Holy Spirit sa iyo, alam mo. Diba? Knowing the will of the Lord is it biblical? Is it the Holy Spirit binordained sa iyo? And by the council, diba? Like Mordecai, yung ba yung sinasabi ng iyong mga advisor mo? Diba? Ng mga counselor mo? Diba? So, you would know the will of the Lord. Okay? So, choose to do the will of the Lord. Okay? Ayan. So, sabi nga dito, whatever our particular calling is, when God calls us, it's our cue to get moving. Diba? Sumunod ka na. Pag tinawag ka ng Lord, sunod ka lang. Diba? Sumunod ka agad. Diba? We may be tempted to think we're just treading water right now or waiting for some other time or more important opportunity. So, okay, pag ganito ako, Lord, pag magkaroon ako ng work, magsiserve na ako sa iyo, or pag mapasagot ko tong babaeng to, magsiserve na ako sa iyo, or kapag naging kami na nitong lalaking to, magsiserve ako sa iyo. Hindi ganun, di ba? No excuses. Pag tinawag ka ni Lord, sunod agad. Di ba? You follow the Lord. And most importantly, talagang make sure na you pray about it. And mararamdaman mo naman na yun yung sinasabi sa'yo ni Lord. Diba? And kailangan, very important na you prayed about it and you do the first step. Kasi yung first step lagi ang pinakamahirap eh. Dito na lang ako sa bahay. Sarap-sarap dito. Nakaupo lang ako, nood lang ako ng Netflix. At pa ako mag-church, di ba? So yung mga ganon, which is decide, di ba? Because God is working in you, through you, and for you. Di ba? Kaya never miss an opportunity to serve the Lord. No excuses. Di ba? Huwag ka nang mag-excuse na okay, kasi may ganito ako or wala akong ganito. Or mahirap doon, wala akong ganito. Just, Lord, gusto kong sumunod sa'yo. So help me na sumunod. Touch the people around me na tulungan din ako na pumunta doon sa gusto niyong papuntahan or gawin ito sa mga gusto kong napagawa. Diba? Kaya you surrender your life to the Lord. And for sure, sabi nga natin lagi, when you surrender to God, miracles happen, and in our weakness, the power of God is seen, di ba? John 9 verse 3. So very important. Right? Ayan. So sabi nga dito, but we don't get to choose our time. God does that. Okay? So hindi daw tayong pumipili ng time natin because we know that God is our master and we are His servant. Di ba? Si Lord ang nagbibigay ng exact time niya. 'Di ba? Sabi nga sa ating God's best, 'di ba? Sabi nga dito sa Psalm, so my times are in your hand, 'di ba? So na kay Lord ang time, 'di ba? Sabi nga ang formula ng God's best ay God's will, God's way, and God's time equals God's best. 'Di ba? Kaya you always focus on the Lord. 'Di ba? Kung gusto mo ng God's best, you have to trust His timing. Trust His way na minumold ka pa niya. Kung ang pinagpipray mo ay asawa, so trust mo yung timing niya, yung way niya, na ikaw ay maging good rin. Diba? Maging karapat-dapat dun sa mapapangasawa mo. Or kung workman yan, ikaw ay dapat, Lord, sana ay karapat-dapat na ako dun sa trabaho na ibibigay mo sa akin in the future. Diba? Or kung kliyente man yan, Lord, sana ay magaling na ako or karapat-dapat na ako dun sa isang kliyente na yun. Or sa isang project na ito, Lord, sana lahat ng skills ko ay ready na ako. Or stewardship, ng bahay man yan, sasakyan, computer, cellphone, and lahat. Sana, Lord, ay ready na ako to handle this properly. And
remind myself to always surrender to you and be a good steward and honor you with all these things na pinagkakatiwala mo sa akin. Diba? But I trust your timing. Diba? Na kahit wala pa to sa mga kamay ko, I pray, Lord, na sana you are maging ready ako as you transform me every day. Diba? And pag dumating yung time ni Lord, for sure, by hook or by crook, matutuloy yun. Ano man yun. Diba? Parang yung healing natin. Diba? Nagdadating naman yung healing natin eh. It's just a matter of time. Kaya habang nandito pa tayo sa journey, don't miss the opportunity to serve the Lord while we are in this journey. Kasi alam na ni Lord ang katapusan nito eh. Gagalit naman tayo, di ba? Or may naghihintay sa atin na glorified body. Di ba? So, it's up to the Lord, but enjoy the journey, endure the journey, and persevere. Di ba? Because this life is all about the Lord, not all about us. Kaya kapag umaasa ka kay Lord, talagang, ay, umaasa itong taon to sa akin. Okay, bibigyan ko siya ng dapat niyang kailangan. Diba? Kaya, umasa lang tayo kay Lord at sundin yung mga pinagagawa niya sa atin. Kasi, hindi naman talaga natin kaya without the Lord. Okay? Sabihin mo nga sa sarili mo, hindi ko kaya without the Lord. Diba? So, tandaan mo yan. And always remind yourself to protect you from pride, protect you from pagiging mapagmataas or entitlement, lahat. Hindi natin kaya without the Lord. Kaya the soon you realize that, the better. Para yung mindset mo, expectations mo, hindi nakatuon kay Lord. Amen? Ayan. So sabi nga dito sa action point natin, check with God if where you are right now is where He wants you to be. Di ba? Baka naman, punta ka ng punta dyan, di naman dyan yung plano ni Lord sa'yo. Di ba? Or, nandyan ka na, huwag ka nang umalis dyan. Stay there and punta ka lang dyan sa righteous path ni Lord. Basta huwag ka lang maiinip. Keep on doing what God wants you to be and He will surprise you for sure. Di ba? And sabi nga dito, if it isn't, start the process of moving towards His plan. Diba? Kaya very important that you read the Bible, you join Bible study, you listen to preachings, diba? And makipag-fellowship. Diba? Para malaman mo yung plan sa'yo ni Lord. Diba? Para sundin mo. At ang pinaka-importante dito ay sumunod ka yung action mo. Dahil lahat ng pinag-uusapan natin dito ay naririnig mo lang, natututunan mo, pero kung hindi mo isasabuhay, wala rin. Wala rin mangyayari. Kaya as God transform you every day, continue to always naka-plug in kay Lord. Naka-anchor kay Lord yung buhay mo. Lord, ano ba yung gagawin natin today? Lord, ano ba yung gagawin ko dito? Lord, ano ba yung sasabihin ko dito? Lord, ano ba yung plano mo dito? Help me, open my spiritual eyes. Lead me, Lord. Di ko kaya to without you. Diba? So you humble to Him. At for sure, diba, sabi sa James, He gives wisdom abundantly without finding any fault. So, bibigyan ka ni Lord ng wisdom. Kaya, very important, kapag may nalaman mo na yon, you act according to what God wants you to do. Okay? So, ask Him for success right where you are. Kaya kung ngayon ka, katulad na sabi natin kanina, kung ano man ang meron ka ngayon, sapat lang yan sa pinagagawa ni Lord sa'yo ngayon. Okay? So wag ka na maghintay na pag may ganito lang ako, sana makakagawa ako nito, magagawa ko to kay Lord. Hindi ka na, alam naman ni Lord yung capacity mo, alam naman yung kaya mo. Diba? Wala nang pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan dahil alam ni Lord yung capacity natin, yung hilatya natin, na alam ni Lord yung ating yung pagkakagawa niya sa atin, diba? Yung capacity. So, trust Him. Diba? Very important to always naka-anchor kay Lord. Okay? So, always check with God.
Kaya sabihin mo nga, check with God kung nandito ba talaga ako sa place where He wants me to be. Amen? Yan yung Amen. action point natin. And sabi nga dito, katulad ng lagi kong sinishare, I'm in the right time, in the right place where God wants me to be. Diba? So, I'm going to let His light shine through me. So, it's always an opportunity. Tulad ng picture namin, okay, malakas ako dati, and then, ngayon, naka-wheelchair, pero it's still an opportunity. No? Nagka-disability ako naman ay nakilala ko na si Lord. Pero, yung will ni Lord ang gusto kong sundin eh. Diba? Hindi naman talaga kaya. May mga struggle pa rin ako. Minsan, nagre-reklamo pa rin ako, Lord, hirap-hirap naman ito. Nagkikwentuhan lang kami ni Lord. Lord, tulungan mo naman ako dito. Lord, may masakit sa ganito ko. Tulungan mo naman. Heal mo naman ako, Lord. Diba? Thank you, Lord, for healing me. Lord, thank you. Nagagalaw ko pa yung kamay ko. Nakapag-message pa ako. Nakapag-operate pa ako ng Zoom. Thank you, Lord, nakapag-work pa ako. Diba? But above all, I surrender this life to you. Diba? And it's your timing. It's your way. I'm in the right time, in the right place where you want me to be. So, I will try and try and try to do my best to bring glory to your name. Diba? And we always said, this life is not all about me, but all about the Lord. He is my master and I'm His willing servant. So, serve lang. Diba? The master, diba? Ang servant, wala ka namang karapatan. Sunod ka lang kung anong sinabi. Diba? I-let down mo yung karapatan mo. Diba? As Christ died for us, we live for Him. Diba? Na ang buhay natin, it's all about the Lord. The Lord, our master, ano ba yung gusto mong gawin sa buhay ko? Diba? And He sustains everything to us. Diba? Kaya, tiwala ka, buong tiwala. Diba sabi nga sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Diba kaya serve ka lang kay Lord. Always take an opportunity na makapag-testify, may glorify si Lord, kahit konting praise God lang, or may na-achieve yung mga tao sa paligid mo, oy, I'm happy for you, praise God, dahil talagang natutuwa ka naman na binibless sila ni Lord. Diba? At ikaw din, nabibless ka ni Lord na nakakapag-celebrate ka with them. At ikaw din, bibless ka sa mga pwede ka pang magamit ni Lord sa mga bagay na gusto niyong ipagawa at sa napakalaking magandang plano niya sa mundong ito at sa mga tao sa paligid mo. Okay, kaya narinig mo tong message na to dahil kailangan mo para sa masunod mo siya. Di ba mamaya pagkatapos mo sa family mo, oh, I love you, mahal ka ni Lord Jesus. Sana naipapakita ko rin sa iyo si Christ. Di ba? I'm be a blessing to you. Maging pagpapala ako sa iyo at sa mga ginagawa dito sa bahay or sa work. Di ba? It's always an opportunity to be a witness, to bring glory to the Lord and to show God's goodness sa ibang tao. Kaya continue to serve Him, not only sa akala mo, sa church lang, not only, kung nasan ka ngayon, you can serve the Lord. Diba? Ultimong pag-send lang ng message dun sa mga hindi mo, sa mga alam mo na hindi nakakakilala kay Lord. It's a ministry na. Diba? It's for the Lord na. Diba? O tawagan mo siya, bro, pinag-pray kita, or pwede ba kitang ipag-pray or sis? Diba? With this, it's always an opportunity to do the will of the Lord. Kaya, we have 24 hours per day. And then, usually, yung 8 hours pa nun, pagtulog. Diba? Don't forget na makipag-usap kay Lord and gawin yung will the Lord. And continue to shine. Diba? Na magliwanag si Lord sa'yo, sa mga tao sa paligid mo. Kasi, hindi naman talaga natin kaya without the Lord. Kaya remind yourself, di ba? Turo ka sa taas, master, and then turo sa iyo, servant. Remind yourself all the time, ourselves, that He is our master, I am the servant. The servant surrender to the master's will. Amen? Nakatulog na yata
Ayan. Amen. Praise God. So,